Para kay Neymar, hindi isang marahas na alarma ang gumigising sa kanya. Sa eksaktong ika-6:30 ng umaga, ang kanyang malapalasyong tahanan sa Mongaratiba ang mismong marahang yumayanig upang pukawin siya mula sa pagkakahimbing. Isang simponya ng liwanag ang sumisiklab habang ang kanyang pribadong silid ay naglalakbay mula sa pusikit na kadiliman patungo sa mainit at ginintuang kislap ng isang bukang liwayway na sadyang idinisenyo para sa kanya, isang perpektong salamin ng pagsikat ng araw sa baybayin ng Brazil. Ang kanyang himlayan ay isang trono ng kaginhawaan na nagkakahalaga ng $50,000, isang pasadyang sistema na sumusuri sa kanyang biometrics, buong gabi at dinamikong inaayos ang katigasan nito para sa sukdulang pagpapanumbalik ng lakas. Bawat pulgada nito ay isang obra maestra ng mga Suwekong artisano, hinabi mula sa pambihirang horsehair, purong lana at organikong bulak, isang prosesong umabot ng mahigit 300 oras ng masusing paggawa. Sa sandaling lisanin ng kanyang mga paa ang santuaryo ng kama, sasalubungin siya ng banal na init ng sahig na gawa sa marmol ng Brazil na walang tigil na pinananatili sa perpektong 72 degrees. Hindi ito pangkaraniwang sahig, isa itong pundasyon ng dalisay na karangyaan na nagkakahalaga ng $200,000. Ang bawat piraso nito ay kinuha mula sa iisang eksklusibong minahan sa kamano-manong pinakintab sa loob ng 6 na buong linggo bago itinuring na karapat-dapat para sa kanyang tahanan. Ang kanyang ritual sa umaga ay nagpapatuloy sa isang banyong kayang tumapat sa mga pinakamagarang spa sa mundo, kumpleto sa rainfall shower at mga body jet na nakatono sa kanyang eksaktong kagustuhan. Pagsapit ng 7:00 ng umaga, papasok siya sa kanyang personal na performance center. Kalimutan mo na ang isang normal na home gym. Ito ay isang makabagong laboratorio ng lakas na nagtatampok ng mga resistance band na isinadya para sa kanyang kakaibang pisyolohiya, isang Peloton tread na nagkakahalaga ng $8,000 at isang techno gym suite na may presyong halos 200,000. Ang mga pader ay hindi lamang mga salamin, ito ay mga matatalinong ibabaw matibay sa anumang tama, hindi nanlalabo at nababalutan ng isang revolusyonaryong film na dinamikong nag-aangkop sa liwanag ng silid. Dito siya isinasailalim sa impyerno ng kanyang personal trainer 3 beses sa isang linggo. Pagkatapos ng pagsasanay, nagpapalaka siya sa isang kusinang maituturing na isang architectural na himala kung saan ang kanyang tapat na pribadong chef, isang tunay na alagad ng sining sa pagluluto, ang lumilikha ng kanyang agahan. Isipin mo na lang ang mga countertop na inukit mula sa pinakapinong marmol ng Italia, isang kumpletong hanay ng mga sub-zero na kagamitan, at isang palamigan para sa alak at musika na kayang maglaman ng mahigit 300 sa mga pinakakatangi-tanging alak sa mundo. Ang nakahain ngayong umaga, pinong scrambled eggs na may perpektong hinog na abukado, katas mula sa mga kahel na kapipitas lang at mga acai berry na direktang nagmula sa puso ng Amazon. Hindi ito mga ordinaryong sangkap. Ito ay mga pandaigdigang yaman na inililipad ng sariwa 2 beses sa isang linggo. Ang konsepto ng isang karaniwang grocery store ay ganap na banyaga sa lugar na ito. Maging ang asin ay isang pahayag, mano-manong inani mula sa isang protektadong look sa Portugal na nagkakahalaga ng humigit kumulang $200 bawat garapon. Pagsapit ng 8:30, tunay na nagsisimula ang araw ni Neymar. Ngunit hindi siya basta naglalakad patungo sa isang kotse. Pumapasok siya sa isang galeriya ng sining sa anyo ng mga sasakyan, isang santuaryong kontrolado ang temperatura na nagpapahiya sa karamihan ng mga dealership. Dahil si Neymar ay hindi nagmamay-ari ng kotse, siya ay naguutos sa isang pribadong armada. At ang pang-araw-araw na ritual ng pagpili ng kanyang karwahe ay isang sagradong sandali. Magsimula tayo sa isang relikya mula sa kanyang pagsikat, isang tropyo mula sa mga panahong ang milyon-milyon ay bago pa lamang sa kanya. Bago pa man dumating ang mga dambuhalang kontrata, noong panahon pa niya sa Santos, ipinahayag ni Neymar ang kanyang pagdating gamit ang isang Audi R8 Spider. Hindi lamang ito ang kanyang unang tunay na supercar, ito ang kanyang unang deklarasyon ng kapangyarihan. Ang Spider na nagsisimula sa $120,000 ay nagtataglay ng kaluluwa ng dalisay na mechanical na bagsik, isang naturally aspirated na V10 na makina na humihiyaw hanggang sa 8,000 RPM.
Ang natitiklop na bubong nito ay naglalaho sa loob lamang ng 20 segundo na inilalantad ang isang chassis na isinilang mula sa motorsport, isang aluminum space frame, ang parehong teknolohiya na nagtutulak sa mga kampeon ng Audi tungo sa tagumpay. Nilalamon nito ang 60 miles per hour sa loob ng 3.5 seconds sa walang humpay nitong pag-akyat patungo sa mahigit 200. Para sa isang sumisikat na bituin, ito ang sukdulang pantasya na naging katotohanan. Ngayon, ito ay isang pinakaingatang alaala, bihirang ilabas. Sumunod ang panahon sa Barcelona at kasama nito ang mga biyaya mula sa korporasyon tulad ng isang R7, isang twin turbocharged na V8 na halimaw na naglalabas ng 605 horsepower. Ang kotseng iyon, isang maninilang nakatuksedo na nagkakahalaga ng $120,000 ay kayang magpalipad ng 4 na tao sa marangyang kaginawahan mula 0 hanggang 60 sa loob ng wala pang 3.5 seconds. Sa loob, ang kabina ay nababalot sa napakagandang balkon na nakatad na nakaharap sa isang digital command center na maaaring i-customize upang ipakita ang lahat mula sa kritikal na nabigasyon hanggang sa datos ng pagganap sa larangan. Nag-utos din siya ng isang Q7, ang kuta ng karangyaan ng Audi. Bagamat ang pangunahing modelo ay nagsisimula sa 50,000, ang kay Neymar ay isang palasyo sa mga gulong na may mga upuang may masahe, isang napakalawak na panoramic sunroof at isang nakakayanig na Bang & Olufsen sound system na may 19 na speaker. Ito ang kanyang pinagkakatiwalaang kabayo para sa pang-araw-araw na peregrinasyon sa mga training grounds, payapa, maluwag at sibilisado, ngunit ito ay mga panimulang nota lamang. Nang tunay na nagsimulang dumaloy ang yaman mula sa Barcelona, ang kanyang garahe ay umakyat sa larangan ng mga alamat. Pumasok ang alamat, ang Ferrari 458 Italia. Binago ng makinang ito ang lahat, isang obra maestra na nagkakahalaga ng humigit kumulang $160,000. Ang 458 Italia ay pinapatakbo ng isang 4.5 liter na V8 na naglalabas ng 570 horsepower, ang maluwalhating sagot ng Ferrari sa digmaan ng mga supercar noong 2010s, at ito ay isang tiyak na tagumpay. Ang makina nito ay direktang nakakabit sa likod ng driver, isang pagkakalagay na nagbibigay dito ng banal at tila telepatikong balanse ng isang tunay na maninila sa tuktok. Ang 7 bilis na dual clutch transmission nito ay nagpapalit ng kambyo sa bilis na lumalampas sa pangunawa ng tao, at ang tunog ng tambucho, iyon ang walang pigil na dagundong ng dalisay na galit ng mga Italyano. May isa si Mesut Ozil, may isa si Mario Balotelli. Ito ay naging hindi mapag-aalinlangan ng simbolo ng tagumpay, ang karwaheng pinipili ng mga piling manlalaro ng football sa buong mundo. Ngunit para kay Neymar, hindi sapat ang karaniwang pagkahari. Hinangad niya ang hindi makakamit, kaya't nakuha niya ang isang Maserati MC12. Isang makina na napakapambihira, 50 lamang ang nilikha sa buong mundo. Nilikha sa pagitan ng 2004 at 2005, ang MC12 ay isinilang para sa iisang layunin, ang dominahin ang FIA GT Championship. Ang mga patakaran sa karera ay nangangailangan ng hindi bababa sa 25 bersyon na legal sa kalsada. Kaya ang Maserati sa isang kilos ng dalisay na kayabangan ay gumawa ng eksaktong 50. Nagtataglay ito ng isang 6 na litrong V12 na puso, hiniram mula sa Ferrari na bumubuga ng mahigit 600 lakas kabayo. Ang buong katawan nito ay hinabi mula sa carbon fiber na may bigat na mas mababa sa 3,000 pounds. Sa buong tulin, sumisigaw ito na may bagsik ng isang lumilipad na fighter jet. Ang MC12 ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $415,000 at bihirang imaneho ito ni Neymar dahil ang tawagin nitong kotse ay isang insulto. Ito ay isang obra maestra ng kolektor, isang exhibit sa museo na nagkataong may makina. Ngayon, lumipat tayo sa mailap na toro, ang Lamborghini Huracan. Hindi ito isang pagbili, isa itong utos. Isang hindi matatawarang kondisyon na personal na iginiit ni Neymar na isama sa kanyang kasunduan sa Saudi nang pumirma siya sa Al Hilal. Ang Huracan ay nagsisimula sa $245,000 at tumatakbo sa isang 5.2 liter na naturally aspirated na V10, sapat para sa 640 horsepower at 0 hanggang 60 sa loob ng nakakabaling leeg na 2.9 seconds.
Ang pinakamataas na bilis nito ay sumisira sa hadlang na 200 mile per hour, ngunit ang tunay na mahika ay kung paano ito kumokonekta sa iyo. Ang manibela ay napakadirekta na para bang konektado ito sa iyong mga iniisip. Sa umuugong na makina na ilang pulgada lamang mula sa iyong gulugod, bawat malupit na pagpapalit ng kambyo ay nagpapadala ng isang alon ng panginginig sa iyong buong pagkatao. Hindi lamang ito bilis, ito ay isang visceral at marahas na kaganapan. Ang sabungan nito ay isang minimalistang obra, maestra ng Alcantara at Katad na pinangungunahan ng isang digital na interface na nagbo-broadcast ng bawat maiisip na sukatan ng pagganap sa totoong oras. Hininhiniero ng Lamborghini ang Huracan upang maging isang supercar na maaaring imaneho araw-araw at para sa isang haring tulad ni Neymar, iyon mismo ang silbi nito. At nariyan din ang Porsche Panamera Turbo na nagkakahalaga ng humigit kumulang $150,000. Ang Panamera Turbo ay ang matapang na sagot ng Porsche sa isang imposibleng tanong. Maaari bang magkaroon ng kaluluwa ng isang race car ang isang limousine? Ang sagot ay isang dumadagundong na oo. Ang isang twin-turbo V8 ay dinudurog ang 60 miles per hour sa loob ng 3.1 seconds, sumusugod patungo sa pinakamataas na bilis na 196 miles per hour. Ang kabina ay isang executive suite ng dalisay na kaligayahan, katad saan man mga upuang may kontrol sa klima at isang Burmester sound system na mas mahal pa kaysa sa buong kotse ng karamihan. Ngunit narito ang sikreto nito, ang makina nito ay nasa harap. Bagamat inaalis nito ang matalas na balanse ng mid-engine setup ng Lamborghini, binibigyan naman siya nito ng maluwalhating kakayahang walang kahirap-hirap na slide ang likuran nito sa mga kurbada. Kung nasisiyahan kang labanan ang pisika na may ngiti sa iyong mukha, ito ang iyong sandata. Nagmamay-ari din si Neymar ng isang Bentley Continental GT. Ang makinang ito ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $230,000 at ininhinyero para sa isang bagay, ang dalisay na presensya. Sa ilalim ng kanyang makisig na anyo, nag-aalabang isang dambuhala ang twin-turbo W12 na makina ng Continental GT, 12 silindro na pinanday sa hugis, WW, na bumubuga ng nakakayanig na 650 lakas kabayo. Ang higanting ito na may bigat na 2 tonelada ay sumasalungat sa batas ng pisika, humahagibis patungong 60 sa loob lamang ng 3.5 segundo na parang ilusyon at umaabot sa sukdulang bilis na 208 milya kada oras. Ang loob nito ay isang sagisag ng sukdulang karangyaan, tampok ang katad na tinahikamay mula sa mga torong Scandinavian dahil kinasusuklaman ng Bentley ang anumang bakas ng di kasakdalan. Tanging balat na walang kapintasan ang karapat-dapat. Humanga sa walnut wood trim, isang obra maestrang nangangailangan ng linggo-linggong masusing pagpapakintab gamit ang kamay at saksihan ang pinakatampok sa lahat. Isang umiikot na dashboard na nagpapalit-palit sa pagitan ng touchscreen, 3 analog dial o isang walang putol na piraso ng perpektong kahoy. Ito ang karwahe para sa mga taong naguutos ng respeto sa pamamagitan ng tahimik na kumpiyansa, isang pahayag ng pagdating na hindi kailangang isigaw. Ngunit kapag kahit ito'y tila pangkaraniwan na, ipinapatawag ni Neymar ang kanyang susunod na antas ng obsesyon, ang Bentley Flying Spur, isang palasyo sa mga gulong na nagkakahalaga ng $372,000. Ang Flying Spur ay hindi lamang isang sedan. Ito ang hiyas sa korona ng Bentley, mas mahaba, mas maringal at nag-uumapaw sa mas matinding antas ng luho kaysa sa pinsan nitong Continental. Sa likuran, hindi ka makakakita ng mga upuan. Matatagpuan mo ay mga tronong humihiga, nagmamasahe at nagpapainit sa iyo, habang ang isang nakakabit na palamigan ng champagne ay laging handa para sa pagdiriwang. Ang mga bintanang may 3 suso ng salamin ay lumilikha ng isang santuwaryo na napakatahimik, anupat ang dagundong ng makina sa buong tulin ay isang nakalimutang bulong na lamang. Hindi ito kotse na minamaneho mo, dito ka sinasakay ng chuper. Ngunit ang isang hari ay nangangailangan ng higit pa sa ginhawa, kailangan niya ng purong kapangyarihan. Ipasok ang halimaw ng Britanya, ang Aston Martin DBX 707, isang malupit na sasakyan na nagkakahalaga ng $253,000 na nilikha upang sakupin ang larangan ng digmaan ng mga luxury SUV.
Ang puso nitong twin turbo V8 ay bumobomba ng mabangis na 707 lakas kabayo na nagpapalipad dito mula 0 hanggang 6 napu sa nagbabagang bilis na 3.3 segundo. Ito ang sasakyang pipiliin ni James Bond para sa isang misyon ng pamilya. Ang cockpit nito ay isang simponya ng bagsik at gilas kung saan ang perpektong katad na tinahikamay ay bumabangga sa malamig at matigas na brushed aluminum at magaan na carbon fiber. May mga bulong-bulungan na mismong si Neymar ang humiling na isulat sa kanyang kontrata sa Al Hilal ang makinang ito at pagkatapos nariyan ang alamat. Ang Rolls-Royce Ghost Black Badge, isang deklarasyon ng sukdulang kapangyarihan na nagkakahalaga ng 416,000 dolyar. Nangahas silang tawaging entry-level ang Ghost na para mo na ring sinabing ang isang pribadong isla ay panimulang tahanan lamang, walang kahit anong pangkaraniwan sa obra maestrang ito. Ang katahimikan sa loob nito ay maalamat, ininhinyero ng napakalalim na maaari mong marinig ang tibok ng iyong sariling puso. Ngunit ang edisyong Black Badge ay ang madilim at rebeldeng katauhan nito, isang halimaw na nagkukubli sa ilalim ng kagandahan. Nangangako ito ng mas iba yung lakas, mas matinding panganib at isang suspensyon na isinadya para sa palakasan. Lahat ay pinag-aalam ng isang twin turbo V12 na bumubuga ng apoy na may 593 lakas kabayo. Ngunit kalimutan ng bilis, ang tunay na salapi rito ay ang presensya. Kapag ang isang Rolls-Royce ay marahang humihinto, ang mundo ay humihinto kasama nito. Maging ang simbolo nitong Spirit of Ecstasy ay nagtataglay ng marangal na talino na kusang umurong sa kanyang kuta kapag nakaparada upang itaboy ang mga hindi karapat-dapat. Isinasara ng mga pinto ang iyong mundo na may dumadagundong na katiyakan tulad ng isang vault sa bangko, habang ang mismong biyahe ay purong salamangka ang tinatawag ng mga lumikha nito na magic carpet suspension na ganap na binubura ang kalsada sa ilalim mo. Ang isang modernong emperador ay dapat ding magkaroon ng isang karwahe upang masakop ang anumang larangan. Masdan ang Range Rover Autobiography, isang gumagalaw na santuwaryo na nagkakahalaga ng 150,000 dolyar na may mga tronong nagmamasahe, isang panoramic sky roof, at isang bulwagan ng konsierto na may 29 na speaker mula sa Meridian. Nilikha para sa sukdulang kaginhawahan, hindi ito pahuhuli na umaarangkada patungong 60 sa wala pang 6 na segundo at tinatrato ang pinakamalulupit na daanan sa labas ng kalsada na parang bagong sementadong daan. Para sa isang taong tulad ni Neymar, ito ang kanyang bersyon ng pagiging incognito kung ang isang Range Rover na may 400 lakas kabayo ay tunay ngang makapagtatago. At pagkatapos, para sa isang nakakagulat na pagkakaiba, nariyan ang Volkswagen T-Roc na nagkakahalaga lamang ng 44,000 dolyar. Ito ang pinakamapagkumbabang sundalo sa kanyang hukbo ng mga sasakyan, isang makinang pinili hindi para sa katayuan kundi para sa dalisay at walang halong gamit sa pang-araw-araw na pagkayod. Para kay Neymar, ito ay barya lamang ngunit patunay ito na maging ang mga Diyos ay naghahangad ng simple. Ngayon, ihanda ang iyong sarili para sa hindi inaasahan. Ang alamat na yumanig sa buong internet, ang pasadyang replika ng Batmobile ni Neymar. Hindi ito laruan. Ito ay isang pantasyang nagkakahalaga ng 2 milyong dolyar, legal sa kalsada at ganap na gumagana na hinugot mula sa pinakamadilim na lansangan ng Gotham at pinakawalan sa ating mundo. Ang nakakatakot nitong baluti ay hinulma kamay mula sa carbon fiber at fiberglass upang perpektong gayahin ang simbolo sa pelikula. Pinatatakbo ng isang umaatungal na makinang V8 na nagpapakawala ng mahigit 500 lakas kabayo ng purong bagsik. Umaalingaw-ngaw ito na parang tunog ng isang jet turbine, kumikinang na may kakaibang LED na aura at pinipiloto mula sa isang cockpit na kinuha mula sa isang blockbuster na science fiction. Ang obsession ni Neymar ay totoo. Ang kanyang helicopter ay may logo ng Batman, ang kanyang pribadong jet ay may mga upuang may temang bat, at ngayon pag-aari niya ang tunay na Batmobile. Ito ang sukdulan at di mapapasubali ang pagpapakitang gilas. Dahil kapag naninirahan ka sa dimensyon ng mga bilyonaryo, ang iyong koleksyon ng sasakyan ay lumalampas sa lohika. Ito ay simpleng gumagawa ng isang pahayag. Ngunit para kay Neymar, ang pananakop sa lupa ay simula pa lamang.
Sa kanyang pag-alis mula sa kanyang kuta ng kapayapaan, ang huling sasakyang kanyang sinasakyan kung minsan ay isang simpleng Mercedes van. Hindi dahil sa luho nito, bagamat marami ito, kundi dahil sa taong kasama nito, isang personal na tsuper na handang maglingkod 24 na oras bawat araw. Ang van ay isang gumagalaw na sentro ng command, pasadyang gawa na may mga tronong katad na humihiga, salamin na nagbibigay ng ganap na pagkapribado at isang kumpletong sistema ng libangan para sa kanyang buong pangkat. Mga kaibigan, pamilya, seguridad lahat sila ay kumikilos bilang isa dahil kapag ikaw si Neymar, hindi ka naglalakbay ng mag-isa, naglalakbay ka kasama ang isang convoy. At ang prosesyong iyon ay hindi humihinto sa paliparan dahil si Neymar ay hindi sumasakay sa komersyal na eroplano. Siya ay naguutos sa kanyang sariling pribadong hukbong panghimpapawid. Una sa kanyang armada, ang Embraer Phenom 100, isang makisig na executive jet na gawa sa Brazil na tinatayang nagkakahalaga ng nakakagulat na $3 milyong. Kayang maglula ng hanggang 5 pasahero na may layong mahigit 1,200 milya. Ito ang kanyang unang tikim ng tunay na kalayaan sa himpapawid. Isang kanlungan ng mga upuang katad at LED na ilaw. Binili niya ang makinang ito sa simula ng kanyang karera upang tuluyang burahin ang mga paliparan sa kanyang buhay at pagdugtungin ang mga lungsod ayon sa kanyang kagustuhan. Ito ang kanyang unang karanasan sa pribadong paglipad at sa sandaling lumipad ka ng pribado, hindi ka nababalik pa. Pagkatapos ay dumating ang pag-angat, ang Cessna Citation 680 na may halagang $18 milyong. Ang dambuhalang ito sa himpapawid na may katamtamang laki ay may abot na mahigit 3,000 milya na nagdadala ng hanggang 12 pasahero sa isang cabin ng purong kaluguran na may mga upuang ganap na humihiga. Ang loob nito ay hindi may pagkakailang sa kanya na may tatak ng logo ng NJR sa bawat sandalan ng ulo at pinaliliguan ng pasadyang ilaw na nagbabago mula sa isang makalangit na asul patungo sa isang maningning na berde. Ito ang kanyang karwaheng intercontinental na pinapaliit ang mundo habang siya ay lumilipad mula Brazil patungong Europa at hanggang sa Saudi Arabia ng may ganap na pagkapribado at kaginawahan. Ngunit ang hindi mapag-aalinlangan ng hari ng kanyang armada sa himpapawid ay ang Dassault Falcon 900 LX. Ang jet na ito ay nagkakahalaga ng nakasisilaw na $52 milyong. Ito ay isang penthouse sa himpapawid, isa sa mga pinakaabanting jet na nilikha na may layong mahigit 4,800 milya, isang cabin para sa 14, isang kumpletong silid-tulugan, 2 banyo at isang kusinang pang-chef. Ang loob nito ay isang obra maestra ng kremang katad, mayayamang kahoy at mga gintong palamuti na may malalaking bintana na nagpapapasok ng saganang natural na liwanag sa espasyo. Ang flight deck ay isang teknolohikal na kababalaghan na ipinagmamalaki ang pinakabagong avionics, mga digital na display, mga sistema ng autopilot at mga komunikasyon sa satellite para sa isang Panginoon ng sanlibutan. Guni-gunihin mo ang paglipad mula sa Sao Paulo hanggang sa Paris sa isang biyaheng walang hinto at walang abala. Isipin mo ang iyong sarili na idinuyan sa mahimbing na tulog habang nakahimlay sa isang kama na kasinlaki ng sa isang hari sa taas na 40,000 talampakan. Sa kanyang pagdating, hindi lamang siya basta nakapagpahinga, siya'y lumitaw na tila muling isinilang, isang buhay na larawan ng perpektong kahinahunan at kapangyarihan. Sapagkat para sa mga titan ng mundo, ang pribadong paglipad ay hindi isang simpleng luho, ito ang sukdulang pagpapahayag ng pagiging pinuno. Ito ang ganap na kontrol sa iyong oras, sa iyong personal na espasyo at sa mismong enerhiya ng iyong buhay. At hindi lang basta inaral ni Neymar ang mga patakaran, siya mismo ang sumulat ng mga bagong batas. Ngunit ang kanyang kaharian ay hindi nagtatapos sa alapaap. Ang kanyang kapangyarihan ay abot din sa himpapawid na mas malapit sa lupa. Si Neymar ang hari ng isang Airbus H-145 na helicopter, isang obra maestra ng inhinyerya na may halagang humigit kumulang $10 milyong. Ito ay isa sa mga pinakasopistikadong chopper na para sa sibilyan sa buong planeta na may kakayahang maglulan ng hanggang 10 tao sa isang kabina na binago upang maging isang Batcave sa himpapawid. Kumpleto sa mga upuang may pasadyang tema at katad na kung saan nakaukit ang kanyang sagisag.
Ang mga hélice nito ay banayad na humahawi sa hangin na halos walang ingay, isang mundong malayong malayo sa lagitik ng mga pangkaraniwang makina at may kakayahang lumipad ng mahigit 400 milya. Ginagamit ni Neymar ang karwaheng ito sa himpapawid upang gawing isang malayong alaala ang kilabot na trapiko sa Sao Paulo habang siya'y malayang naglalakbay sa pagitan ng kanyang mga lupain sa Brazil at dumarating sa mga kaganapan na may kasamang makapigil hiningang drama. Ang makinang ito ay isang lumilipad na VIP lounge, nilagyan ng mga headset na may noise cancelling, tumpak na kontrol sa klima at isang sound system na pinakabago at pinakamataasang kalidad. Kapag ang isang helicopter ay nasa iyong utos, ang mga traffic jam ay nagiging isang abstract na disenyo na lamang mula sa itaas. Hindi mo ito tinitiis, nilalampasan mo ito. At iyan mismo ang mundong binuo ni Neymar para sa kanyang sarili. Ngunit kapag hindi niya nasasakop ang kalangitan, siya naman ang nagahari sa karagatan. Si Neymar ang may-ari ng Azimuth 78, isang super yacht na gawa sa Italia na nagkakahalaga ng humigit kumulang 3 milyong dolyar. Ang sasakyang dagat na ito ay may habang 78 talampakan, isang lumulutang na palasyo na may 3 palapag. Ipinagmamalaki ang 4 na mararangyang silid-tulugan at pinaglilingkuran ng 6 na dedikadong tauhan. Ang pangunahing palapag ay isang pangitain ng purong karangyaan na may lounge area na napapalibutan ng mga sopa na binalutan ng busilak na puting katad, isang bar na laging puno, at mga bintanang mula sahig hanggang kisame na nagbibigay ng malawak na tanawin. Umakyat ka sa itaas ng palapag at matatagpuan ang isang nagbubulang jacuzzi, malalawak na espasyo para sa pagbibilad at isang kainan sa labas para sa mga di malilimutang salo-salo. Sa ilalim naman naghihintay ang mga suite, bawat isa ay isang pribadong kaharian na may king-size na kama, banyong nililok mula sa marmol at isang bintana patungo sa walang katapusang karagatan. Ang yate pinangalanang Nain, isang pagpupugay sa kanyang ina. Ito ang kanyang takasan, ang kanyang mug ng kapayapaan sa gitna ng dagat. Kapag nais ni Neymar na maglaho sa mundo, pinapakawalan niya ang kanyang yate sa baybayin ng Sao Paulo o sa mga liblib na isla malapit sa Rio de Janeiro. Inihuhulog niya ang angkla malayo sa pampang, lumulusong sa malakristal na tubig at hinahayaang maglaho ang mundo at ang mga pasanin nito. Sa loob ng ilang mahalagang araw, ang kanyang universo ay lumiliit sa kanyang mga mahal sa buhay at sa walang hangganang karagatan. Walang mga matang mapanuri, walang mabibigat na inaasahan, tanging ganap na katahimikan. Ngunit maging ang perpektong kapayapaang ito ay may katumbas na halaga. Ang taunang gastusin para sa lumulutang na santuaryong ito ay umaabot sa halos 1 milyong dolyar, isang halagang sumasakop sa sahod ng kanyang mga tauhan, gasolina, bayad sa daungan, masusing paglilinis, at anumang kinakailangang pagkukumpuni. At para kay Neymar, bawat sentimo nito ay isang puhunan para sa kanyang kaluluwa dahil ang buhay ng isang tunay na titan ay hindi nasusukat sa mga bagay na iyong naiipon. Ito ay nasusukat sa mga sagradong espasyo na iyong nililikha kung saan maaari ka sa wakas tunay na makahinga at kung minsan ang santuaryong iyon ay matatagpuan sa walang katapusang kalawakan ng tubig. Ngayon, dumako tayo sa kung saan ipinapahinga ng isang hari ang kanyang ulo sa gabi dahil ang isang hukbo ng mga supercars at isang pribadong puwersang panghimpapawid ay walang kabuluhan kung walang tronong babalikan. At si Neymar ay walang simpleng bahay. Siya ay namumuno sa isang pandaigdigang imperyo ng mga ari-arian. Ang ating paglalakbay ay magsisimula sa kanyang sariling bayan, ang Brazil. Ang kanyang pinakatanyag na pag-aari ay ang Portobello Mansion sa mga Ngaratiba, malapit sa Rio de Janeiro, isang malawak na lupain na nakuha sa halagang halos 8.5 milyong dolyar. Ang kahangahangang arkitekturang ito ay sumasaklaw sa halos 3 ektarya ng malinis na lupain na may kabuuang mahigit 15,000 talampakang kwadrado ng espasyong panloob. Ang disenyo nito ay isang testamento sa modernismo, pulos malilinis na linya, matatayog na pader na salamin at maluluwag na open concept na espasyo. Sa loob ng mga pader nito, isang lumulutang na hagdanan ang tila lumalaban sa grabidad na naguugnay sa mga palapag. Isang marangyang siligkainan ang handang mag-host ng 12 at isang gourmet na kusina ang kumikinang sa mga kagamitang gawa sa professional grade na stainless steel.
Ang Master Suite ay isang himala ng teknolohiya kung saan bumababa ang mga telebisyon mula sa kisame sa isang utos lang niya patungo sa isang pribadong terasa at isang malapalasyong banyo na may walk-in shower at malalim na bathtub. Lumabas ka at ang kadakilaan ng ari-arian ay lalo pang tumitindi. Nariyan ang isang synthetic na tennis court para sa mga kampeon, isang pribadong daungan para sa kanyang mga laruan sa dagat, at isang swimming pool na may nakagugulat na habang 82 talampakan para sa paglangoy. Ang gymnasium ay isang arsenal para sa sukdulang pagganap, armado ng mga pinakamataas na kalidad na makina ng Techno Gym, isang kompletong hanay ng mga free weights at mga pader ng salamin na sumasalamin sa walang katapusang potensyal. Katabi ng gym ay isang spa na tila nakikipag-isa sa kalikasan sa paligid, kumpleto sa mga massage table, isang sauna para sa pag-detoxify at isang nakapanlalamig na ice plunge pool. Isang gourmet barbecue area ang naghihintay para sa mga epikong handaan, isang jacuzzi ang perpektong nakaposisyon upang namnamin ang tanawin ng karagatan at isang helipad ang laging handa para sa kanyang mga dramatikong pagdating at pag-alis. Sa ilalim ng lupa, isang wine cellar ang nagbabantay sa isang koleksyon ng mahigit 3,000 bote. Bawat isa ay nakalagak sa isang perpektong kontroladong klima na may tamang temperatura at halumigmig. Ang pinakakahangahangang bahagi ng kuwentong ito, nakuha ni Neymar ang palasyong ito matapos lamang manood ng isang YouTube tour. Hindi niya kailanman tinapakan ng ari-arian bago ito bilhin. Ipinadala lamang niya ang pondo at inangkin ang kanyang kaharian. Iyan ang kahulugan ng kapangyarihan. Ngunit ang Portobello Mansion ay isa lamang hiyas sa kanyang korona sa Brazil. Hawak din niya ang isang kahangahangang mansyon sa eksklusibong kapitbahayan ng Alphaville sa Sao Paulo. Ang tirahang ito na tinatayang nagkakahalaga ng 3 milyong dolyar ay nakatayo sa isang 2.5 ektaryang lupain. Ipinagmamalaki nito ang isang makinis at modernong disenyo na may malawak na outdoor pool, isa pang kahangahangang wine cellar at isang nakalaang silid para sa bilyar at mga larong pang-estratehiya. Mula sa Master Suite ay matatanaw ang mga makapigil hiningang tanawin at isang walk-in wardrobe na karapat-dapat sa isang fashion icon. Ang buong ari-arian ay isang kuta na papalibutan ng pader at protektado ng 24 na oras na pagbabantay. Sa Itaipava, nagmamay-ari siya ng isa pang mansyon na nakuha niya mula sa aktres na Brazilian na si Claudia Raya sa halagang 2.5 milyong dolyar. Ang ari-arian ay isang 37,000 talampakang kwadradong oasis na napapalibutan ng luntiang halamanan. Ang malalaking salaming pinto sa pasukan ay bumubukas sa isang malawak at open plan na sala na idinisenyo para sa mga maalamat na pagtitipon. Sa labas ay may kumikinang na swimming pool, mararangyang sun lounger at isang dining terrace na perpekto para sa mga nakaka-relax na kainan sa labas. Ang buong lupain ay isang obra maestra sa pag-iisa ng loob at labas na lumilikha ng isang santuwaryo ng ganap na pagkapribado, kalikasan at walang kapantay na kaginhawahan. At nariyan din ang kanyang koleksyon ng mga ultra-luxury na apartment. Sa estado pa lamang ng Santa Catarina, hawak ni Neymar ang hindi bababa sa 4 na prestihiyosong high-end na unit. Ang isang ganitong tirahan ay nasa Itahay, sa loob ng eksklusibong Villa Duaris building. Ang bawat unit ay nag-aalok ng halos 4,700 talampakang kwadrado ng espasyo at namuhunan siya ng halos 1 milyong dolyar upang angkinin ang sa kanya. Sa parehong mini-meeting rehiyon na iyon, nakakuha siya ng 2 karagdagang unit sa Veredas Hugo Residence, parehong nakaposisyon upang masilayan ang napakagandang tanawin ng karagatan na walang sagabal. Ang mga gusaling ito ay nagbibigay ng pamumuhay na parang nasa isang 5 bituing resort, kumpleto sa pribadong daan papunta sa dalampasigan at isang 24 na oras na concierge na handang tumupad sa anumang hiling. Kung pagsasamahin ang dalawang ari-arian na iyon sa tabing dagat ay kumakatawan sa isang pamumuhunan na humigit kumulang 1.2 milyong dolyar. Ngunit ang kanyang pinakakahangahangang ari-arian sa Santa Catarina ay ang kanyang quadruplex penthouse sa Yacht House Residence Club sa Balneario Camboriú. Ang estrukturang ito ay hindi lamang isang gusali, ito ay isang monumento sa ambisyon, ang pinakamataas na gusaling panirahan sa buong Latin America na umaabot sa 81 palapag at mahigit 918 talampakan ang taas.
Ito ay binubuo ng dalawang magkatulad na tore na pinag-uugnay ng mga tulay sa kalangitan. Ang patayong lungsod na ito ay nag-aalok ng mahigit 100,000 talampakang kwadrado ng purong espasyo para sa paglilibang na may maraming pool, mga elite na gym, pribadong sinehan, mga game room at mga world-class na spa. Ang quadruplex ni Neymar ay naghahatid ng malawak na tanawin ng karagatang Atlantiko mula sa bawat posibleng anggulo. Ang mga bintanang mula sahig hanggang kisame ay lumilikha ng pambihirang ilusyon na ikaw ay lumulutang sa ibabaw ng mundo. Namuhunan siya ng humigit kumulang 6 na milyong dolyar para sa kanyang personal na unit at pagkatapos sa isang kaswal na pagpapakita ng kapangyarihan, bumili ng isa pang unit sa parehong gusali para sa kanyang ama sa halagang 3 milyong dolyar. Dahil kapag naabot mo na ang antas ni Neymar, hindi ka lang bumibili ng penthouse, sinasakop mo ang buong palapag. Ngayon, lisanin natin ang Brazil at itutok ang ating paningin sa mga isla. Kamakailan lamang ay nakuha ni Neymar ang Japao Private Island, isang 6 na hektaryang tropical na kaharian na lumulutang sa baybayin ng Angra dos Reis. Model. Nagpakawala siya ng 7 milyong dolyar para sa kanyang sariling kaharian, isang muog ng kapayapaan na tanging sa pamamagitan lamang ng dagat o himpapawid mararating, isang mabilis na 35 minutong paglipad mula sa puso ng Rio de Janeiro International Airport. Ang dambuhalang villa, isang obra maestra ng disenyong Indonesian, ay nagmamay-ari ng 2 imperial na master suite at isang payapang lawa-lawaan ng mga isdang koi. 3 pang nakahiwalay na bungalow ang nakasabog sa kalupaan. Lahat ay nakatanaw sa eksklusibong dalampasigan ng isla kung saan ang malakristal na tubig dagat ay humahalik sa busilak na buhanginan. Ang paraisong ito ay sadyang nilikha para sa isang pribadong pagtitipon ng hanggang 10 piling panauhin. Bago pa man niya itutuluyang angkinin, sinubukan muna ni Neymar ang isla kasama ang higante ng real estate sa Dubai na si Sheikh Mohammed bin Hadi at naglabas sila ng mahigit 40,000 dolyar para lamang matiyak na aabot ito sa kanilang pamantayang pang-Diyos. Ang hatol ay hindi mapapasubalian. Ngayon, ito na ang nagsisilbing pinakahuling santuwaryo ni Neymar, isang mundong malayo sa kislap ng mga kamera at sa sigawan ng madla. Dito, tanging bulong ng mga puno ng palma, ang ritmo ng karagatan at ang malalim na karangyaan ng ganap na katahimikan ang umiiral. Ngunit ang isang paraiso sa Brazil ay isa lamang hiyas sa kanyang korona. Ang pananakop ni Neymar sa pandaigdigang real estate ay umabot hanggang sa Dubai, kung saan inangkin niya ang isang penthouse na nagkakahalaga ng 43 milyong dolyar sa kahangahangang Bugatti Residences by Benhati, ang kauna-unahang gusaling panirahan sa mundo na nagtataglay ng maalamat na sagisag ng Bugatti. Ang tore mismo ay isang arkitekturang nagbibigay pugay sa isang Bugatti supercar. Puro matatalim at aerodinamikong linya, isang pangitain ng hinaharap na inukit sa kalangitan. Ang tahanan ni Neymar ay ang tuktok ng koleksyong Sky Mansion na nagtatampok ng isang personal na swimming pool na tila nakalutang sa himpapawid, nag-aalok ng mga makapigil hiningang tanawin ng sentro ng Dubai. Mga pader na salamin ang bumabalot mula sa sahig hanggang kisame, pinaliliguan ang marangyang espasyo sa isang karagatan ng sikat ng araw. At para sa sukdulang pagpapakitang gilas, isang pribadong elevator para sa sasakyan ang mabilis na mag-aakyat sa iyong pinakamamahal na behikulo mula sa kalye diretso sa iyong sala. Isipin mong iparada ang iyong Lamborghini hindi sa isang garahe kundi bilang sentro ng palamuti sa iyong sariling malapalasyong sala. Bukod pa riyan, nag-aalok ang tirahan ng sarili nitong pribadong dalampasigan na hango sa French Riviera, isang world-class na spa, isang peeling fitness club at isang eksklusibong chef's table. Ang karanasan ay walang kapintasang binuo na may mga serbisyong valet at super na laging handa at access sa isang club para lamang sa mga miyembro kung saan nagtatagpo ang mga elitista ng mundo. Gaya ng ipinahayag ng developer na si Bing Hati, ang buong lugar ay isang nakamamanghang pagpupugay sa karilagan ng French Riviera. Ang mga huling detalye ay nakatakdang matapos sa loob ng 3.5 taon. Kapag humupa na ang lahat, si Neymar ang magmamay-ari ng isa sa mga pinaka-inaasam na penthouse sa buong planeta. At sa kabilang panig ng Atlantiko sa Miami, nakuha ni Neymar ang isang 20 milyong dolyar na piraso ng paraiso sa tabi ng dagat sa napaka-eksklusibong Bal Harbour.
Ang lote ay dumating na may paunang aprobadong mga plano para sa isang malawak na mansyon na may 13,000 talampakang kuwadrado na binuo sa isipan ng kilalang kumpanya sa London, ang Elysion. Ang dambuhalang pagbiling ito ay agad na nagpasiklab ng isang nagngangalit na bagyo ng espekulasyon tungkol sa isang maalamat na muling pagsasama nila Lionel Messi at Luis Suarez na parehong naghahari ngayon sa larangan para sa Inter Miami. Kung si Neymar ba ay nagbabalak ng pagbabalik sa laro kasama sila o simpleng nagtatayo lang ng isang kaharian para sa bakasyon sa kanilang tabi ay nananatiling isang misteryo. Ngunit ang malinaw na malinaw ay lumilikha siya ng isang bagay na may epikong sukat, isa na namang kahanga-hangang hiyas na idadagdag sa kanyang pandaigdigang imperyo. Dahil para kay Neymar, ang real estate ay hindi tungkol sa paghahanap ng lugar na titirhan. Ito ay tungkol sa pag-iinhenyeriya ng ganap na kalayaan. Ito ang kapangyarihang magising sa init ng Brazil, lumipad patungong Dubai para sa isang mahalagang pananghalian at matulog sa ihip ng hangin ng karagatan sa Miami. Hindi siya kailanman nag-check-in sa isang hotel dahil hindi niya kailangan. Bawat isang ari-arian ay isang karugtong ng kanyang kalooban. Bawat lungsod ay kanyang personal na nasasakupan. Iyan ang kahulugan ng kapangyarihan, ngunit ang ganyang uri ng kalayaan ay may katumbas na nakakagulat na halaga at si Neymar ay may higit pa sa sapat upang bayaran ito. Kaya ano nga ba ang tunay na lawak ng kanyang kayamanan? Tinataya ng mga financial analysts ang nakalululang yaman ni Neymar sa isang antas na halos hindi na maarok sa pagitan ng 250 milyon at 350 milyong dolyar. Ang dambuhalang kayamanang ito ay dumadaloy mula sa maraming makapangyarihang batis. Ang kanyang kontrata sa Al Hilal ay isang kaganapang yumanig sa mundo na may signing bonus na humigit kumulang 70 milyong dolyar na siyang gumawa sa kanya na pinakamahalagang pag-aari sa kasaysayan ng Saudi Pro League. Ang kanyang taunang sahod ay naiulat na isang nakakabaliw na 150 milyong dolyar, isang halagang 6 na beses na mas malaki kaysa sa kinikita niya sa Paris Saint-Germain. Gayunpaman, sa huling bahagi ng 2024, ang kanyang malaking kita mula sa Al Hilal ay maagang natapos. Ang kontrata ay pinutol matapos siyang hindi makapaglaro dahil sa isang pinsala. Sa isang hakbang na gumulat sa buong mundo, inayos niya ang isang madamdaming pagbabalik sa Santos, ang mismong club kung saan isinilang ang kanyang alamat. Bagamat ang kontrata sa Santos ay isang maliit na bahagi lamang ng kanyang mga dating kinikita, ito ay isang desisyon ng puso na nagbalik sa kanya sa kanyang tinubuang lupa at sa kaluluwa ng kanyang laro. Ngunit kahit na may mas maliit na sahod mula sa paglalaro, tinitiyak ng imperyo ni Neymar sa labas ng larangan na mananatili siyang nakaluklok sa tuktok ng yaman. Ang kanyang mga sponsorship deal pa lamang ay nagpapasok na ng mahigit 30 milyong dolyar sa kanyang kaban bawat taon. Pumirma siya sa isang napakalaking 11 taong pakikipagsosyo sa Nike noong 2011, isang kasunduang nagwakas noong 2020 matapos maghain ng isang empleyado ng Nike ng paratang na sekswal na pang-aabuso laban sa kanya. Kasunod nito, bumuo si Neymar ng isang bagong alyansa sa Puma. Ang kanyang kasunduan sa Puma ay kinikilala bilang pinakamahalagang individual na kontrata para sa football boot sa kasaysayan na nagkakahalaga ng astronomical na 25 milyong euro taon-taon. Mas malaki pa iyon kaysa sa pinagsamang kasunduan ni Cristiano Ronaldo at Lionel Messi. Siya ay isang pandaigdigang icon na sinusuportahan ng mga higante tulad ng Red Bull, Replay Jeans, Gaga Milano Watches, Gillette, McDonald's, Beats by Dre, Panasonic at marami pang iba. Sa kabuuan, si Neymar ay may mahigit 35 aktibo at makapangyarihang brand partnership. Noong 2011, kinoronahan siya ng Forbes bilang pangatlong pinakamataas ang bayad na atleta sa mundo, kasunod lamang ng mga diyos ng esport na sina Messi at Ronaldo. Pagsapit ng 2024, nasa pinakamataas na hanay pa rin siya, pangpito sa listahan na may kitang 108 milyong dolyar. At noong 2023, idineklara siya ng Sports Pro Magazine bilang ang nag-iisang pinakamarketable na atleta sa planeta na humigit pa kina Messi at Ronaldo. Iyan ang tunay na kapangyarihan, iyan ang pandaigdigang impluensya, iyan ang uri ng puwersang bumabago sa isang manlalaro ng football upang maging isang immortal na tatak.
Ngunit dito sa puntong ito, lumulundag ang kwento ni Neymar mula sa hindi kapanipaniwala patungo sa ganap na syuryal. Noong Mayo ng 2025, isang 31 taong gulang na hindi nagpakilalang bilyonaryo mula sa Porto Alegre, Brazil ang pumanaw sa mundong ito at nag-iwan ng isang testamento na yayanig sa pundasyon ng palakasan at pananalapi. Ipinamana niya ang kanyang buong kayamanan na mahigit $1 bilyong kay Neymar. Ang naturang magnate ay walang pamilya na nais niyang pag-iwanan ng yaman. Ang kanyang huling hiling ay ilayo ang kanyang kayamanan mula sa kamay ng gobyerno, kaya pinili niya si Neymar bilang kanyang nag-iisang tagapagmana. Nagtanong ang mundo, bakit? Ipinaliwanag ng bilyonaryo na lubos siyang naantig sa ugnayan ni Neymar sa sarili nitong ama na sumasalamin sa relasyon niya sa kanyang yumaong ama. Nakita rin niya kay Neymar ang isang espiritong walang bahid ng kasakiman. Ang testamento ay legal na pinagtibay noong Hunyo 2, 2025. Kung ang di kapanipaniwalang testamentong ito ay mananatiling totoo, ang mana ay agad na nagluklok kay Neymar sa panteon ng mga pinakamayayamang atleta sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. Ang kwento ay napakagfantastiko, napakabaliw na marami pa rin ang bumubulong na hindi ito maaaring maging totoo. Ngunit maging katotohanan man o katang-isip ang $1 bilyong na mana, ang katotohanan ay nananatili. Si Neymar ay nakapagtayo ng isang dinastiyang pampinansyal na iilan lamang na atleta ang maaaring mangarap na makamit. At isang mahalagang bahagi ng dinastiyang iyon ay madalas na direktang nakatali sa kanyang pulso. Ang koleksyon ng relo ni Neymar ay hindi lamang isang libangan, ito ay isang maalamat na kaban ng yaman. Pinag-uusapan natin ang isang koleksyon na nagkakahalaga ng mahigit $10 milyong sa purong sining ng horolohiya. Halina't silipin natin ang kanyang baul. Nagmamay-ari siya ng isang Rolex Daytona na may klasikong itim na dial na tinatayang nasa $60,000. Isang Rolex Pearl Master na kumikinang ang konyak na dial ay nagkakahalaga ng $63,000. Isang Rolex Day-Date na nagliliyab sa pulakahel ng mga diamante ay nagkakahalaga ng $88,000. Isang Rolex Day-Date Rainbow na ganap na binalutan ng iba't ibang kulay ng sapiro ay kumikinang sa halagang $115,000. Isang Rolex Daytona na gawa sa purong platinum na may iconic na ice blue na dial na nagkakahalaga ng $118,000. Isang Patek Philippe Nautilus Travel Time sa halagang $130,000. Isang Rolex Yachtmaster na gawa sa puting ginto at nilunod sa mga diamante para sa isa pang $130,000. Isang Rolex Lady Datejust na gawa sa maningning na dilaw na ginto sa halagang $146,000. Isang Rolex GMT Master 2 na gawa sa solidong puting ginto para sa $150,000. Isang Audemars Piguet Royal Oak Black Panther sa halagang $167,000. Isang Gaga Milano Chrono Tourbillon na tumutulo sa mga diamante para sa $170,000. Isang Rolex GMT Master 2 na gawa sa maningning na rose gold para sa $185,000. At mula rito, ang mga presyo ay tumataas patungo sa kabaliwan. Isang Rolex Daytona na kilala bilang Eye of the Tiger sa halagang $300,000. Isang Richard Mille para kay Michelle Yeoh sa hindi kapani-paniwalang $760,000. Isang Richard Mille RM 52-1 Tourbillon Skull sa nakakagulat na $1.1 milyong at ang hindi mapapantayang hari ng kanyang koleksyon. Pagmasda ng Richard Mille RM 68-1 Tourbillon, isang banal na obra maestrang nilagdaan ni Congo sa sobrang pambihira. Ang halaga nito'y umaabot sa $1.5 milyong. Hindi ito isang relo, isa itong dambana ng karangyaan na kayang lamunin ang halaga ng isang buong komunidad. Sinasabing sa isang hapon lamang ng kanyang paglilibang, kaya niyang magwaldas ng mahigit 100,000 libra para sa mga orasan. Para sa isang taong tulad ni Neymar, ang relo ay hindi lamang isang palamuti. Ito ay isang konkretong yaman. Ito ay isang iskultura. Ito ang hindi matatawarang deklarasyon na ang bawat segundo ng kanyang pag-iral ay katumbas ng yaman ng isang hari. Subalit ang pag-iral ni Neymar ay higit pa sa simpleng pag-iipon ng kayamanan. Ito ay hinuhubog ng mismong esensya kung paano niya pinamumunuan ng kanyang oras.
At kapag ang mandirigma ay hindi naghahasa ng kanyang talim sa larangan ng pagsasanay, siya ay namumuno sa mga pagdiriwang na nagiging alamat. Kilabot si Neymar sa pagdaraos ng mga salo-salo na umaakyat sa antas ng mitolohiya. Ang pinaka-kontrobersyal sa mga ito ay isang 5 araw na bakanal sa isang pribadong mansyon, isang peregrinasyon para sa 500 niyang piling panauhin. Inangkin niya ang isang buong lupain, ipinatawag ang mga tanyag na DJ sa buong mundo sa kanyang kaharian at nagpabutas ng isang buong nightclub sa ilalim ng lupa para lamang sa pagdiriwang. Ang halaga, isang kabuuan na ibinubulong na umaabot sa milyon-milyon. Ang kanyang pinakapiling mga kasama, ang tapat na entourage, ay binibigyan ng isang royal stipend na humigit kumulang $11,000 bawat buwan para lamang sa kanilang katapatan at presensya. Sila ay inililipad sa buong mundo kasama niya, naninirahan sa kanyang mga palasyo at sumasama sa kanya sa mga yate na humahawi sa katubigan ng Ibiza at sa mga eksklusibong beach club ng Saint-Tropez. Siya ay nakunang nagagalak kasama ang mga higante tulad ng kampiyon ng NBA na si Draymond Green. Ang kanyang digital na kaharian ay puno ng mga imahe niya na naliligaw sa sayaw, nilalamon ng halakhak, namumuhay sa isang buhay na ganap na malaya mula sa anumang kumbensyon. Para sa isang nilalang na tulad ni Neymar, ang kaligayahan ay hindi pagtakas mula sa paghihirap. Ito ang sukdulang gantimpala ng bawat pagod. Nakikidigma siya sa larangan upang masakop niya ang gabi at ganap niyang tinamo ang karapatang namnamin ang bawat patak ng tamis ng kanyang tagumpay. Ngunit huwag magpalinlang. Sa ilalim ng makinis na balat ng pagdiriwang at kayamanan ay tumitibok ang puso ng isang Spartan. Ang rehimen ng pagsasanay ni Neymar ay isang brutal na anyo ng sining. Ang Lunes ay isang pagsubok sa nag-aapoy na cardiovascular. Ang Miyerkules ay inilalaan sa pagpanday ng isang ubod na may di matitinag na katatagan. Ang Biyernes ay isang simponya ng lakas ng buong katawan. Kumikilo siya kasama ang isang lehiyon ng mga personal trainer, physical therapist at nutritionist. Lahat ay nakatuon sa pagpapanatili ng kanyang katawan bilang isang rurok ng kakayahan ng tao. Ang bawat pagkain niya ay isang kalkuladong atake, ininhinyero hanggang sa huling macronutrient. Ang almusal ay isang pundasyon ng mga itlog o butil. Ang tanghalian, isang trinidad ng manok, kanin at beans ang mga sagradong pagkain ng kanyang tinubuang bayan. Ang hapunan ay maaaring isang marangyang lasagna na lumalangoy sa kasaganaan, isang risotto na hinulma sa ganap na kasakdalan o ang dalisay at walang kapintasang sining ng lutuing Hapones. Lahat ng ito'y pinamumunuan ng kanyang personal na chef, si Marcela Latorre, na siyang naglulunsad ng isang masarap na digmaan sa pagitan ng bakal na disiplina sa dieta at ng kaluluwa ng katakam-takam na lasa. Sa kaibuturan ni Neymar ay nananahan ang isang pagnanasa para sa mga makamundong kaligayahan. Ang mga hamburger, tsokolate at cake ay kanyang mga ipinagbabawal na luho, mga indulhensiyang ipinagkakaloob lamang sa mga pinakapambihirang pagkakataon. Sa lahat ng iba pang sandali, ang kanyang katawan ay ginagatungan na tila isang walang katumbas na halagang makinaryang pandigma. Sa edad na 32 taong gulang, nananatili si Neymar bilang isang hindi mapag-aalinlangan ng titan ng magandang laro. Isang maestro na, ang henyo ay umagaw ng mga kampeonato para sa mga pandaigdigang higante tulad ng Barcelona at PSG at nag-angat ng mga tropeo para sa maalamat na Brazilian squad. Nasakop niya ang pinakadakilang entablado ng mundo, inangkin ang kaluwalhatian sa Olympic para sa kanyang bansa at sa isang hakbang na yumanig sa mga pundasyon ng e-sport, nagpakawala ang Paris Saint-Germain ng yaman ng isang hari na nagkakahalaga ng 220 milyong euro noong 2017 upang makuha siya. Ang monumental na record na iyon ay nananatiling hindi nagagalaw. Ngayon, sa kanyang pagbabalik sa Santos, inorkestra ni Neymar ang huling yugto ng kanyang epiko sa mismong lugar kung saan isinilang ang alamat. Pinatitibay niya ang kanyang sarili para sa 2026 na World Cup kasama ang Brazil. Nilulupig niya ang mga demonyo ng pinsala at pinapatunayan niya na ang edad ay isang talababa lamang sa kanyang kwento sapagkat ang kanyang pag-ibig sa laro ay hindi humupa. Bagkus, ito'y nagliliyab na may apoy ng 1,000 araw. Minsan ay idineklara ni Neymar, "Ako ay walang hanggang masaya kapag ako ay naglalaro. Kapag taglay mo ang kaligayahan, ang mga bagay ay kusang umaayos na parang mahika."
Ang iisang pilosopiyang iyon ang makina na nagpapatakbo sa kanyang buong sansinukob. Pinaglalaroan niya ang bola sa mga pasilyo ng palasyo. Isinasayaw niya ito kahit matagal lang tumunog ang huling pito. Sa kanyang mga sandali ng paglilibang, naglalaro siya ng futete, isang pinaghalong soccer at ping-pong na nagsasalita sa kanyang pinakabuod. Para kay Neymar, ang football ay hindi isang propesyon. Ito ay dalisay, walang bahid na kaligayahan. At ang kaligayahang iyon ang kanyang walang hanggang panggatong. Ngunit ang malawak na yaman ni Neymar ay hindi isang kayamanan na itinatago niya para sa kanyang sarili. Ipinapakawalan niya ito bilang isang puwersa para sa kabutihan. Noong 2014, isinakatuparan niya ang Neymar Jr. Institute sa Praia Grande, Brazil. Ang institusyong ito ay isang muog ng pag-asa, isang samahang sibil na binuo upang protektahan at bigyan ng kapangyarihan ang mga batang kaluluwa mula sa mga galamay ng kahinaan. Ipinagkakaloob nito sa kanila ang mga regalo ng edukasyon, ang disiplina ng palakasan at ang pag-akses sa mga abot-tanaw na hindi nila kailanman malalamang umiiral. Ang mga charity auction na idinarao sa pangalan ng instituto ay nagpatawag ng mga kayamanan mula sa kawalan. Ang una ay nakalikom ng $250,000. Ang ikalawa ay nagbunga ng $770,000. Ang ikatlo ay nagpakita ng 2 milyon. Ang ikaapat ay umakyat ng isang nakamamanghang 4.2 milyong dolyar. Nang bumagsak ang anino ng pandemyang CO-19, nagpakawala si Neymar ng $1 milyong na pondo para labanan ang virus sa Brazil. Nang manalasa ang malaking baha sa estado ng Rio Grande do Sul, naglaan siya ng mahigit $4 milyong upang tulungan itong muling ibangon mula sa tubig. Ginamit pa niya ang kanyang pribadong puwersang panghimpapawid, ginawang mga karwahe ng kaligtasan ang kanyang mga jet, naghahatid ng mga mahalagang supply sa mga biktima. Hindi ipinapamalita ni Neymar ang kanyang mga gawaing kawang-gawa, simple niya itong isinasagawa. Dahil para sa kanya, ang pagbibigay ay hindi tungkol sa palakpakan, ito ay tungkol sa isang hindi binibigkas sa gradong tungkulin. At doon matatagpuan ang malalim na pagkakaiba sa pagitan ng pagiging mayaman lamang at pamumuhay ng may malalim na layunin. Pinamumunuan ni Neymar ang parehong kaharian. Nagtayo siya ng isang personal na imperyo ng mga mansyon, yate, jet at isang koleksyon ng mga kotse at relo na nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Ngunit nagpanday din siya ng isang legasiya na aalingaw-ngaw sa kawalang hanggan. Ang Neymar Jr. Institute ay isang monumento na mananatiling nakatayo kahit matagal nang tapos ang kanyang mga araw sa paglalaro. Ang mga batang binago niya ang buhay ay dadalhin ng kanyang epekto sa kanilang mga puso matagal pagkatapos niyang isabit ang kanyang mga sapatos. At ang mga ari-arian, ang mga eroplano, ang mga kotse, sila ay kumikinang na ebidensya lamang ng kung ano ang nangyayari kapag ang banal na talento ay bumangga sa hindi masisirang disiplina. Dahil hindi pinanganak si Neymar sa buhay na ito, nilikha niya ito. Nagsimula siya bilang isang batang lalaki mula sa Mogi das Cruzes, natututo ng sagradong sayaw ng futsal sa mga hindi mapagpatawad na lansangan. Ang kanyang ama, isang dating manlalaro ng football mismo, ay naging kanyang punong tagapayo, kanyang estratehista, namamahala sa bawat kontrata, bawat negosasyon, bawat makabuluhang hakbang. Magkasama, nag-inhinyero sila ng isang dinastiya. Sa edad na 15, si Neymar ay kumikita na ng 10,000 reais bawat buwan. Pagsapit ng 16, ang bilang na iyon ay lumobo sa 125,000 bawat buwan. Sa edad na 17, nilagdaan niya ang kanyang unang profesional na kontrata at ang kanyang mga unang kasunduan sa sponsorship na nagpabago sa mundo. Mula sa puntong iyon, ang kanyang landas ay parang sa kalangitan, Barcelona, PSG, Al Hilal at ang matagumpay na pagbabalik sa Santos. Bawat hakbang pasulong ay nagdala ng baha ng mas maraming pera, mas maraming katanyagan at mas maraming nakakadurog na presyon sa kaluluwa. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi nawala ni Neymar ang kanyang koneksyon sa dalisay na kagalakan ng laro. Hindi kailanman nawala ang nagniningning ng ngiting iyon. At iyon ang banal na kislap na naghihiwalay sa kanya mula sa lahat ng mga mortal lamang. Karamihan sa mga atleta ay nilalamon ng apoy. Si Neymar ay lalo lamang nagliliwanag. Sinakop niya ang mga virtual na mundo sa gabi, FIFA, Call of Duty, video poker. Naninirahan siya kasama ang kanyang ama na nananatiling tagapangasiwa ng kanyang pinansyal na imperyo at pang-araw-araw na pamumuhay.
Ang kanyang ina at ang kanyang anak ay may kanilang santuwaryo sa Sao Paulo. Ang kanyang kapatid na babae ay naghahati ng kanyang oras sa pagitan ng kanilang iba't ibang mga palasyo. Ang pamilya ang pundasyon ng kanyang kaharian. At walang bundok ng ginto ang makapagbabago sa sagradong batas na iyon. Kaya kapag pinagbasdan mo ang napakagandang panoorin ng pamumuhay ni Neymar, ang 50 milyong dolyar na armada ng mga sasakyan, ang 200 milyong dolyar na pribadong puwersang panghimpapawid, ang mga palasyong nakakalat sa 4 na bansa, ang bilyong dolyar na mana na kanyang itinatayo madaling masilaw sa maluwalhating kalabisan. Ngunit ang tunay na alamat ay hindi matatagpuan sa mga bagay na kanyang pag-aari. Ito ay matatagpuan sa filosofiya na nagpahintulot sa kanya na sakupin ang mga ito. Tinutugunan ni Neymar ang buhay mismo bilang isang magandang laro. Naglalaro siya na may mabangis na pagnanais na manalo, ngunit hindi niya kailanman nalilimutan ang sagradong tungkulin na magsaya. Nagsasanay siya na may disiplina ng isang monghe, ngunit nagdiriwang siya na parang isang diyos ng alak. Nagwawaldas siya ng milyon-milyon para sa kanyang sarili, ngunit nagkakaloob siya ng milyon-milyon sa iba. Siya ay isang kabalintunaan ng disiplina at pagpapakawala ng matalas na pokus at maligayang kalayaan, ng malalim na kaseryosohan at banal na pagiging mapaglaro. Ang perpektong salamangka ng walang kapagurang pagnanasa at walang hangganang kaligayahan ang siyang nagpapaalab sa pag-iral ng isang trilyonaryo, sapagkat ang isang hukbo ng mga supercar, isang pribadong puwersang panghimpapawid, at isang koleksyon ng mga palasyo ay pawang mga ginintuang hawla lamang kung ang kaluluwa ay hindi lumilipad sa tugatog ng ligaya. At kapag pinanood mo si Neymar, nasasaksihan mo ang isang maestro na nagliliwanag sa isang mapanghamon at nakalalasing na kagalakan sa gitna ng laban. Hindi iyan kapalaran, iyan ay isang disenyo. Iyan ay ganap na pangingibabaw. Iyan ang sining ng pamumuhay na walang kinikilalang anumang hangganan.